Hi everyone, my name is Jay and welcome to Dwell With Us, an Easter special of Pathways of Hope. Today's Gospel came from John 20:11 to 18. On the 17th verse, it says, Jesus said, "Do not hold on to me, for I have not yet ascended to the Father. Go instead to my brothers and tell them, I am ascending to my Father and your Father, to my God and your God." Ngayong araw, ang pagtutuunan natin ng pansin ay ang salitang go. According to Google, ang ibig sabihin nito ay magpatuloy, to continue, to keep on, or to carry on. Isang maiksing kwento lamang. Last week of January 2024, patulog na kaming mag-asawa nang bigla akong nakaramdam ng masakit na pakiramdam sa aking dibdib. First time ko naranasan yon. Ang description ko na pinakamalapit ay para bang pinupulikat ako dito sa gitna ng dibdib ko. I try to stretch it out, sinubukan kong masahihin, pero hindi nawawala yung sakit. So I told my wife, I'm gonna go downstairs to get some water. Pagdating ko sa sala, sinubukan ko maglakad-lakad. Kumuha ako ng tubig, uminom, lakad-lakad ulit sa sala, sa kusina, pero hindi nawawala yung sakit. In fact, mas lalo pa siyang sumasakit. I took comfort nang ma-realize ko na nakakahinga ako. So sabi ko, baka okay lang to. But just the same, dahil hindi nawawala yung sakit, I went upstairs, kinalabit ko ang asawa ko at sabi ko, Hides, ang sakit ng dibdib ko. Tinanong niya ako, so anong gusto mong gawin? Sabi ko, tara, ER. Akala ko kaya ko pang mag-drive, pero pagbaba ko ng hagdan, I decided na magpa-drive na lang sa aking tatay. So kinatok ko siya, sinabi ko sa kanya yung nararamdaman ko, at dinala niya kami sa emergency room sa isang ospital dito sa Marikina. Punong-puno ang ospital nung gabi na yon, at nakalipas pa ang ilang oras bago nalaman ng mga doktor na inaatake na pala ako sa puso. Kinabukasan pa ng hapon, na-perform ang angiogram and angioplasty para tanggalin ang bara o ayusin ang daluyan ng dugo sa aking puso. Na-confine ako ng 1 linggo sa ospital. Pero may isang partikular na araw ang hindi ko malilimutan habang ako ay nasa ospital. Isang kaibigan ko ang biglang kumatok sa pinto ng aking kwarto. Nagulat na lamang ako na yung kaibigan ko na yun ay dala-dala pa ang kanyang dextrose stand. Sinabi niya, nagpaalam siya sa nurse niya at pinayagan naman siya at hinatid sa aking kwarto. Nakita niya pala ang post ko sa aking FB stories. Kaya niya nalaman na pareho kaming nakakonfine sa ospital na yun. So nagkwentuhan kami, tawanan dahil sa kabila ng pinagdadaanan namin ay nakakatuwa na sabay pa kami na na-confine doon sa ospital na yun. Maya-maya pa, bago siya umalis, ay nagtanong siya sa akin. Tinanong niya ako kung pwede bang ipag-pray ko siya. So, ang unang reaction ko,
akala ko ako yung pasyente, inatake ako sa puso, tapos ngayon magpe-pray over ako. Pero ang pakiramdam ko, gusto ni Lord na gawin ko yan. So, ginamit ko ang buong lakas ko para umupo, at habang nakakabit pa ang oxygen tube sa aking ilong, habang nakakabit pa yung mga aparato sa aking dibdib, habang may ilan ding dextrose na nakakabit sa aking kaliwang kamay, pinagdasal ko siya. Pinagdasal ko ang sarili ko. Pinagdasal ko ang lahat ng tao na kasama namin sa kwarto na yun. Go. Parang sinasabi sa akin ni Lord na sa kabila ng hindi mo mga nagagawa, meron ka pa rin kayang gawin para ipakita at iparamdam ang pagmamahal na galing sa Kanya sa iyong kapwa. Merong nagkwento sa akin, isang kasama sa community. Sabi niya, minsan dumalaw sila sa isang kaibigan na member din ng community na malubha ang kalagayan. Hindi na makakilos masyado, nakahiga na lang siya sa hospital bed. At nung lalapit na silang mag-asawa para ipag-pray over yung tao na may sakit, nagulat sila dahil ang sabi sa kanila ng tao, hali kayo, ipag-pray over ko kayo. So after ng prayer, tinanong nila, grabe ka, kami yung pumunta sa iyo dahil ikaw yung may sakit, gusto ka namin i-pray over. Bakit ikaw pa ang nag-pray over sa akin or sa aming mag-asawa? Ang sabi ng may sakit, dahil ito pa ang kaya kong gawin. Kaya ko pang itaas yung kamay ko at kaya ko pang magdasal para sa inyo. Kaya't gagawin ko yon hanggat kaya ko. Brothers and sisters, sa current situation ninyo ngayon, sa kabila ng mga bagay na mahirap ang mga gawain, sa kabila ng mga bagay na hindi natin kayang gawin sa ngayon, what is that one thing that you can still accomplish for God? What is that one thing that God still allows you to do? Once you realize that one thing, I challenge you to just go. Carry on. Continue. And keep on doing that thing that God wants us to do, that God enables us to do in order to bless other people. I'm so excited to hear about your stories as well. Please comment, share us your stories kung ano yung mga bagay na nagawa ninyo para sa Diyos, para sa kapwa nyo, kahit na mahirap, kahit na hindi akma sa sitwasyon natin. Brothers and sisters, if you think this video will help you realize how God loves you, don't hesitate to share it to all of your social media platforms. And sama-sama tayo, sabay-sabay tayo na maging boses ng pag-asa. Muli, ako po si Jay. God bless.